Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkayusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So igsuon, pinagig pagsugod, ako ang giimbitar ang ato ang mga mag-aawit to please sing for us. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still. And with all who will trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Amen. Thank you for that wonderful song. By this time, mga kaigsuunan, akong gi-imbitar ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Jude, second to the last book of the Bible. So Jude and then Revelation. So ang ikaduha nga pinakaulahing letter sa Bible, mga kaigsuunan, in the New Testament, the book of Jude. And let us read verses 17 down to verse 23. 17 down to verse 23. The Bible says, "But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lust. These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa another opportunity nga imong gihatag nga kami, Ginoo, makatuon sa imong pulong. Lord, hapit na matapos ang tuig 2023, and we pray, Lord, that you would prepare our hearts, minds, our spirit, soul, all of our being, Ginoo, nga mahimong makapaandam sa paghimaya o pagsunod kanimo sa imong mga kabubuton as we face the new year of our lives. Ako naghangyo, Ginoo, nga ikaw maghatag ka namo og panalangin tonight. Give wisdom sa imong ubos nga alagad, that the wisdom will be imparted to your people. Thank you for the way you will answer sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo namo kining tanan. Amen. And amen. Again, maayong gabi is tanan mga kaigsuunan. Ang uluhan sa ato ang Bible study tonight from our daily bread is
great wisdom. So hapit na gid nato mahuman ang daily bread mga kaigsuonan. Yan na lang kabuok, isa, duha, tulo na lang mahuman na nato ang tong daily bread mga kaigsuonan. But ato ang lesson tonight is entitled Great Wisdom, December 28, 2023. Now, Book of Jude. Kinsa man ni si Jude? Okay, si Jude mga kaigsuonan, actually iyang pangalan is Judas. Okay, Judas, pero dili kaning Judas Iscariot. Dili ni siya mao ang Judas nga nagbudhi kang Ginoong Hesus. It is the Jude or Judas nga igsuon or half brother ni Ginoong Hesus, half brother of the Lord Jesus Christ, ug igsuon pud ni James in the nagsulat pud sa Epistle of James mga kaigsuonan. So ato makita nga kani si Judas, so di na mo matingala nga nung iyang gi-shorten yang pangalan into Jude, because Jude is not very fond of the name Judas, because Judas is the one who betrayed the Lord Jesus Christ. Pero common sa Bible lands kaniadto ang pare-pareha o sila og mga pangalan kay they're actually following their name sa ilang mga ancestors, so more likely na daghang mga pangalan kaniadto nga mapare-pareha. Just like Mary, there was at least 4 Mary in the Bible, daghang kay Maria sa Bible mga kaigsuonan. And even Jesus nagyapoy naay lahi nga mga character in the book of Acts nga Jesus gihapon ang pangalan. So and ato makit-an mga kaigsuonan no nga si Barnabas, si Barabas, kay Barabas. Actually, Barabas mga kaigsuonan, there are scholars nga nagtuo that Barabas is, yung tinuod nga pangalan is Jesus Barabas. You see, there are even translation of the Bible that his name was Jesus Barabas. Mabitaw na nga kanang Barabas, it means son of the Father. Okay? And son of God, si Jesus Christ. So, ironic kaayo ang ilang mga pangalan nga gipapili sila ni Pilato kung kinsa sa duha ka Jesus ang ilahang gusto tagaag freedom. But that's not our lesson for tonight. Let's go to our text mga kaigsuonan. Ato ang text sa Book of Jude, it was necessary for Jude to write this letter. Nganuman, ang plano unta ni Jude mga kaigsuonan, kung tanawon nimo ang verse 3 sa Book of Jude, ingon pa niya, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto you, unto the saints. So, ang plano unta originally ni Jude is to write something about the common salvation. So he would write some letter about the common salvation nga naangkon sa mga katawhan. But along the way na feel ni Jude ang need nga mag-write og letter concerning how they can defend for the faith that was delivered to them. Kay aning panahon na daghan kaayo og mga false teachers nga nangatake sa pagtulunan sa simbahan mga kaigsuonan. Tunawon nimo ang verse 4, giklaro ni Jude pa niya 4, there are certain men crept unawares or unnoticed, wala na bantayan, who were before of old ordained of this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So doon ay mga false teachers na wala nila nabantayin nga ni kasulod sa simbahan. And there are two fundamental things nga ginatudlo ani nga mga false teachers. First, they are turning the grace of God into lasciviousness. What does it mean? In our time today, mo nang gitawag nga easy believism. Ato makita nga ilang ginahimo nga cheap ang grasya sa Ginoo. They argue nga tungod kay mahigugmaon kaayo ang Ginoo, iya kang dawaton bisan pag-unsa bisan pag-unsa pa ka. So humanda ko niya giluwas tungod kay puno kay sa grasya ang Ginoo. Pwede nga di ka mo simba, pwede nga maghimo na kag daotan, pwede nga bahala kun sa imong buhaton sa imong kinabuhi. Basta kay giluwas na ka, kay dako kay ang grasya sa Ginoo. So mo na ang ginabuhat ani nga mga katawhan mo, they are turning the grace of God into lasciviousness. What does it mean sa lasciviousness? License to sin. So ilahang
ilahang ginahimo nga license ang grasya sa Ginoo para magpakasala, which is very very wrong. Mabitaw na nga daghan kay mga pastor or even mga membro simbahan karon nga wa na gid nakasabot sa gipatulunan sa Biblia. You see, they think nga kung nagtuo na ka, okay na nga di na ka mga lagad sa Ginoo, okay na nga dili ka magsimba, okay na nga maghimo kag daotan. Ang mga kay igsoon, the very fact that you believe, then how can you express that faith? In Hebrews chapter 11, no, doon sa pagpakita nila ilang mga pagtuo, di ba? Mga heroes of faith. By faith, Abraham go to a city nga gitudlo sa Ginoo, gibiyan niya ang syudad. By faith, Abel offered. You see, by faith, Moses, by faith, so on and so forth. So, ang pagtuo mga kaigsuonan maunay makaluwas, pero unsang klase nga pagtuo ang makaluwas? So, ang katong pagtuo nga nagabuhat. You see, as argued by James. So, ato makitaan ang pagtuo nga walay binuhatan patay na mga kaigsuonan. Kung ningon lang ka nga pagtuo, nagtuo ka, but ang imong pagtuo is dila lang, storya lang, dili makitaan sa imong kinabuhi nga nagtuo ka, kana nga pagtuo patay, o kana nga pagtuo imong naangkon, maunay makapaimpirno nimo mga kaigsuonan. You see? And I hope people will understand it. Kay dili cheap ang grasya nga gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan. Nya ato makitaan nga wa nagpasabot nga naluwas na ka pili na ka magbuhat og maayo. No, magbuhat kag maayo tungod kay naluwas na ka. Mo na siya. You see, you are doing good things, you are following God. Why? Because He saved you. He changed you. You see? So naunsa naman ning daghang mga preachers or even people karon who understand the grace of God very very wrong. Pertigong malia mga kaigsuonan. And I hope nga maklaro na. And then, the second mistake nga gusto i-address ni Jude is, ingon pa niya diri sa verse 4, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So, denying the Lord Jesus Christ. So, not accepting the real Jesus. So, mga kaigsuonan, kung ang imong Jesus dili makaluwas, dili ta parehag Jesus. Na mga taong moingon nga ay di pa man ta kabalo nga maluwas na ta, ay ta makabalog maluwas at tagpatay na ta. Unsa ka? Si Jesus Christ gitawag sag manluluwas. Kung gitawag sag manluluwas, dapat naa siya giluwas. So kinsa lang man ang makatawag sa iyaha og akong manluluwas kadtong iyang mga giluwas. So mga kaigsuonan, kung ang imong Jesus wala pa ka giluwas, then dili na siya manluluwas. Okay? So ato makitaan, you can call Him Jesus my Savior because He saved you. Di ba? Pananglitan mga kaigsuonan katong mga taong nay nangalumos. Unya ikaw karon ni adto ka didto, unya gipangluwas to nimong nangalumos. Kinsa lang man ang makatawag sa imong akong manluluwas? Katong imong giluwas or katong mga nangamatay nga nangalumos or katong mga nagluwas sa ilang kaugalingon? Katong mga niningkamot nga nilangoy atos baybay. Can they call you their Savior? Of course not. Why? Wala man nimo sila giluwas. Just like the Lord Jesus Christ mga kaigsuonan. So there are people who claim nga ay hata makabalog na luwas na ta kung tuan kung mahumantag kamatayon. So meaning they don't know that Jesus saved them. So how dare them call Jesus their Savior if they are not yet saved? You see? And ato makitaan nga Jesus Christ is God, not just a mere human being. If you believe that Jesus Christ is just a mere human being, then we don't have the same Jesus. And some people believe that Jesus Christ is just an angel. Higalayg soon. So this is the things that Jude address. Muna nga imbis nga ang iyang letter is about the common salvation. Now, because of this thing nga kahitabo sa simbahan, ato makita mga kaigsuonan, he felt the need to write a letter that addressed these problems mga kaigsuonan. Now, let's go directly sa ang text. Putting that in our mind, kung tanawin mo ni ang tanan-tanan sa mga Book of Jude, imo nang masabtan kung unsay gipasabot ni Jude, but we don't have a lot of time to look at the whole letter mga kaigsuonan. Ato tas tong teksto, verse 17. Ingon pa ni Jude, but beloved, remember ye the words which were spoken before the apostle of our Lord Jesus Christ. You see, we must remember, be reminded of those things. Masayon ka ma-remind
kung perminti ka maminaw, perminti ka magbasa, perminti ka magtuon. And I hope mga kaigsuonan that we would really give time sa giving attendance sa pulong sa atong Ginoo. Now look at this. Unsa man ang ilang angay hinumduman, verse 18. How that they told you there should be mockers in the last time who should walk after their own ungodly lust. So what does it mean? So ato makitaan mga kaigsuonan, there will be mockers, mga naga-BI, mga naga-bugal-bugal, nga nagalakaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, sa ilang mga kaugalingon nga mga gusto. So ato makitaan mga kaigsuonan, so because they walk after their own ungodly lust, so this is the modern relativism or the postmodern doctrine sa mga katawhan karon. My truth is not your truth. Your truth, hold on to it, and I will hold on to my truth. So inaana ang ginahunahon sa mga tao karon. There is no absolute truth. Truth is relative. The only constant is change. So mao na ang ginahunahuna sa mga tao karon. So because of this, walay absolute truth. People now follow what they think is right. They follow what they think is true. Mabitaw na karon mga kaigsuonan nga ang mga tao maglibog na ka, dili na sila musugot nga ani ang gitawag nga absolute truth. Dapat dili lang babae lalaki, nanay gitawag nga gay, nanay transgender, nanay queer, nanay unsa pa daghan na kaayo mga kaigsuonan nakakasabot. You see why? Because they wanted to be accepted kung unsa ang ilang ginahuna una-una nga unsa sila na mo ni ang grabe ka false standard mga kaigsuonan. Tanawa ha? They want you to accept what they believe. They believe that the truth is relative. Maingon sila karon nga you need to believe that this is me, inani akong pagtuo, dapat kang mo-adhere. But mga kaigsuonan, they will not accept what you believe. If truth is relative mga kaigsuonan, dapat di sila manghilabot nato. Dapat dili sila mo-question sa ato ang belief, relative man ka ang truth. So why they are very very dogmatic to their belief and questioning us Christians if truth is relative. So ato makita mga kaigsuonan no kanami daw mga relativism o kanang gitawag nga mga postmodern understanding mga kaigsuonan, it will just collapse in its own logic. You see? Kay kung tanaw nimo kung walay tinuod, ang imong tinuod ug akong tinuod is dili gid absolute, relative. So nganong dogmatic man sila sa ilahang pagtuo? So it means that what they believe is not right. You see, it's not absolute. So, but they treat it as an absolute truth. You see? So ato makita nga very very problematic ang mga modern thinking mga kaigsuonan. So I would adhere to the old story and the old message of this book, which is absolute truth. Now, they will walk after their own ungodly lust. Unsa ilang gusto mo matuman, they would not follow rules, law sa Ginoo mga kaigsuonan. And ato makitaan nga ingon ang pulong sa Ginoo in 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, mao na ni ang characteristics sa mga katawhan karon mga kaigsuonan. 2 Timothy chapter 4 verses 3 down to verse 4. Unsa ang ingon sa pulong sa Ginoo? Look at this, listen carefully. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Di na gusto maminaw. So, mamili na sila kung kinsa ang ilahang teacher. They will not endure sound doctrine. They don't want to hear kaning mga exposition sa pulong sa Ginoo. Mabitaw na daghang simbahan karon mga kaigsuonan, ang pulong sa Ginoo magwali 10 minutes na lang, nagsugod hangtod nagtapos, nagsigsayaw-sayaw, kanta-kanta, ala ligid-ligid ang mga katawhan. Ang pulong sa Ginoo 5 to 10 minutes na lang. Ngano man ang mga tao di naganahan og Word of God. So mga kaigsuonan, we praise and thank the Lord that in our church we honor and uphold the Word of God. Ato yung ginapaminaw ang gina-expound good kanunay, and we praise and thank the Lord for that. Verse 4, the Bible says, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Mabitaw na no nga kung unsay weirdo nga tinuuhan ang mga tao dito magtipok. So we praise and thank the Lord. We will follow this book mga kaigsuonan, the Bible. Now, in verse 19, going back in our text, Jude verse 19, these be they who separate themselves. What does it mean?
kaning separate themselves, it means creating division. There are people who create division, mga kaigsuonan. Kung ato makitaan, kaning gitawag nga division sa church, di ba? Lain kayo. May mong walay unity ang simbahan. Una-una ni mo na nga mga anak sa Ginoon maglalisay, mag-awayay. And we preach unity and we preach love, loving each other. Ingon pa ni Jesus Christ, may bawaan sa kalibutan nga kamo akong mga disciples kay nagahigugmaay mo sa usag-usa. And why is that not found in a lot of churches today? Di ba, imbis love one another, nahitabo, love one another na mga kaigsuunan. And that's big problem. We must love each other in the church, mga kaigsuunan. You see? Now, walay division. Tanawag ang gayon ni Paul about division. In Romans 16:17 to 18, tanawa ang gayon sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 16, verse 17, down to verse 18. The Bible says, "Now, I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple." So mga kaigsuonan no, kung naay mga tao bitaw no nga magdul-dul sa imuha, and then pagkahuman will teach you some doctrines nga against sa gitudlo sa atoa sa Biblia, avoid them. Ingon pang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, they are not serving the Lord Jesus Christ, they are serving their belly. Nangabi ka na para mudaghang kwarta. You see, ato makita mga kaigsuonan ng mahitabo ana buntag udto hapon hala gitawag kada Domingo sige lagwali kwarta. Nganong kwarta man perminti isuryahan? Na ato makitaan mga kaigsuonan nga that's very bad. It's very dangerous. These people are serving not God, the Lord Jesus Christ. They don't want the best for the people. They just want money. Problema na mga kaigsuonan, delikado kay na. And we praise and thank the Lord. We honor and uphold Jesus in our church. Now, di lang kayo nag-separate and making division. Yan pa niya, sensual. Ano yung meaning ng sensual? It means they are following their natural instinct. Now mga kaigsuonan, our natural instinct is tainted with sin. You cannot follow your natural instinct, sensual. You are natural. You are following the natural flow. Sa ito pa, passive ka. Kung ang gitawag nga, nag-flow diri ang sapa, ikaw nagpaano dra ka. So mo na ang sensual. We must be active. You see, we must go against the flow of the world and follow God, mga kaigsuonan. And the Bible says, having not the Spirit. So meaning, in the first place, they are not saved. Kani nga mga katawhan, dili luwas because they don't have the Spirit. So ato makit-ano nga si Jude naman pag sa naay mga apostate, dili niya gibasta-basta pag-rebuke. Ato makitaan, gipakita gyud niya nga they don't have the Spirit. Gipakita gyud niya kung unsa ang true color ni mga tao. In other words, they are not saved. Dili sila luwas. You see, because the Ephesians 1:13, the Spirit is the seal. Seal yun nimo. And your evidence that you are saved. But they don't have the Spirit, meaning they are not saved. Kabalo ka, usahay manggod ang mga pastors, mahimong lenient kay ba? Lenient kaayo, kay mahadlok, maka-offend. Yang may tabo mga kaigsuunan, marog doktor. You see, tanawagod na si Sister Micah, doktor. Na ato makita mga kaigsuonan no, kung ang doktor mahimong lenient kaayo, mahadlok siya hiwa, hinahinayon niya hiwa o niya pagkahuman, imbes dako kay to iyang kwaon sa ilalom, gamayon ra gid niya ang hiwa sa iyang gitawag nga operahan. Unya pagkahuman, unsa may tabo? You see, naghimo siya samad pero wala niya nakuha ang cancer. Naghimo siya samad pero wala niya nakuha ang tumor. Naghimo siya samad pero wala niya nakuha ang sakit, ang tinuod nga sakit. So di pod pwede nga ang doktor nga wa mo siya pakialam, di mo linya di pod pwede ana. You see, so ato makita it must have wisdom. You see, we must be wise. Wise shepherd. Unsaon nimo dili pod gamay kaayo nga linyan pa kay ka, di pod dako kaayo nga sobra ra pud ka kay strikto. Dapat igo-igo. Dapat tama-tama mga kaigsuonan. You see, yung atong gitawag makita nga, di ba? Kung naay mag-opera og baby, mas gamay gid ang dapat ang buhaton. Ano ba? I don't know kung unsang kuan dapat mas ang pingalan gigagmay kaayo ang gitawag nga sulod. I don't know kung unsa ang pamaagi ana. You see? Bila atong makita mga kaigsuonan no nga dapat mas na-care kung baby imo ang ginaoperahan.
na ato po inanapod sa gitawag nga Christianity, the shepherds. Dapat yung mga new Christians, you need to mura bitog i-proportionate nimo imong dealings as how you would deal with young believers, and dapat po you must be more stricter sa or stricter, more pa stricter pa kuyawa. You must be stricter sa mga karaan nga mga magtotoo. Why? Because they already know the truth. You see? So inani pod mga kaigsuonan sa simbahan. You see? So ato makitaan nga by the grace of God, we must have wisdom in how to deal with, and there is no person nga igo nining mga butanga. We need the grace of God. Wala nagpasabot nga karaan na nangalagad sa Ginoo gahi na. Higala, usahay makadungog tag mga tao nga murag 20 years, 30 years, 50 years na nangalagad sa Ginoo, murag nagsikinsa mga istorya. Na ay paadto pa lang mo pabalik nami dugay nami nangalagad sa Ginoo no. Hunahunahon ni mga kaigsuonan, bag-o man ka o karaan na ka kitang tanan nang ginahanglan sa Ginoo. Bisan pag pastor na ka nang ginahanglan ka sa grasya sa Ginoo, bisan pag unsa pa imuhang experience you still need the grace of God mga kaigsuonan. Tanawa silang Abraham, kung kunos natiguwang nagpabadlong, silang Solomon, silang David, kung kunos natiguwang nagpabadlong. So mga kaigsuonan, age and experience doesn't guarantee success sa imong kinabuhing Kristohanon. Every single day, unsa man imong edad, unsa man imong estado, you need the grace of God. And I hope we will put that in our mind. Karong umaabot nga 2024, I will put myself in a place where I always accept and acknowledge my need of the grace of God, mga kaigsuonan. Now, how about, after talking about those false teachers, si Jude proceed to talk about the believers. Verse 20, how about the believers? Unsa ang angay buhaton sa mga magtotoo? Verse 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So build yourself in your most holy faith. Building yourself. You see, build yourself. No, mga kaigsuonan, atong gitawag nga makita nga ang atong pagtuon nga tubo. You see, we must build ourselves in our most holy faith. You see, so what can your faith do sa imuhang gitawag nga kinabuhi? Unsa man ang klase nga pagtuo, patay ba na o buhi? And I hope buhi ang atong pagtuo mga kaigsuonan. Dili sa patay. And we must always be connected to the power of the Holy Spirit. You see, nga ang Holy Spirit mo guide sa ato. Ang Holy Spirit mo convict sa ato mga kaigsuonan. Ang Holy Spirit mo magtudlo sa ato kung unsa ang mga butang nga angay nato nga mga pagabuhaton adlaw-adlaw. And we must learn to really pray. Kabalo ka ang Holy Spirit may mutabang sa ato kung di ta kabalo sa itong isulti. So cling to Him and ask Him. Person man siya. He is a person and He can communicate to you. So talk to Him mga kaigsuonan. I don't know how will He answer. Maybe He will answer through a preaching, through a Bible study, through a devotion, through your reading sa imong pulong sa Ginoo, or through He will impress something word, some wisdom sa imong unahuna, or maybe you will be a special one whom God will entrust an audible voice. We don't know. So ato makita mga kaigsuonan nga by the grace of God, build your faith. Di ta magsettle sa okay na ko ani, ay nagasimba naman ko Sunday morning, okay na ko ani. No. Do your best that you can go back Sunday afternoon. Do your best that you can go back Wednesday prayer meeting. Why? Build your faith. Do not settle nga okay na kaana. Higala, there is always a place to grow, and you can truly experience the joy of serving the Lord when you give it your all. Ihatag ang imong tanan mga kaigsuonan. You see, give it your all. Try it and you will enjoy serving Him mga kaigsuonan. Ayaw pag kontento sa imuhang comfort zone. You see? And if you can still sing, then sing with the choir. If you can go visitation, then go with the visitation. Soul winning, learn how to share the Word of God. You see? So mga kaigsuonan, look for ways nga makaserve ka sa Ginoo. Teach in Sunday school, whatsoever thing nga pamaagi mga kaigsuonan. Because nindot kaayo nga natay gibuhat alang sa Ginoo. Build your faith. Ayaw pag-settle unsa nang naa karon. You see, kung mao manggaling nga di ta makontento tas mga butang sa kalibutan, but with our relationship with God di ta makontento sa unsang naata karon. We must always strive to grow mga kaigsuonan. And in verse 21 ato makitaan, keep yourselves in the love of God.
looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. You see, keep yourself in the love of God. So meaning mga kaigsuonan, we must maintain a good relationship with God. Kanunay gyud nga natay communication. Di ba? Nindot kay nga natay communication sa Ginoo perminti. Tanawa gud ang usa ka relationship nga walay communication. Kanang gitawag nila nga LDR. Mura man tag nakig LDR sa Ginoo. Di ba? Long distance relationship. But mga kaigsuonan, dili LDR ang Ginoo ha. Ang atong Ginoo, He is inside us. So this relationship is very, very intimate mga kaigsuonan. Pero usahay, ang treatment sa mga tao, murag LDR, murag long distance relationship ang Ginoo. Di ba? Manawag lag makadumdum. Dili na mga kaigsuonan. God is with you every day. Nag-uban-uban ang Ginoo sa imuha kada adlaw, ug ikaw nag-uban sa Ginoo mga kaigsuonan. And you must keep communicating to Him. Tanawa gud na ang magtiayon pag maghunong nagistorya, hinay-hinay na maguba ang ilang kaminyoon. Di ba? Mabitaw na nga kanunay gyud nga akong ginaingon sa mga magtiayon, ayaw lang gyud ninyo ingna nga ay para sa mga bata, ayaw. Kay kana imong mga anak pag abot na mga minyon, abot sa panahon mamiya na sa inyo ha. And if you kamo nga mag-asawa you did not build your relationship, you did not continue to communicate sa diha nga nakaanak na mo, pagka minyos niyo mga anak guba na nimo, wala di na mo magistorya. You see? So I hope mga kaigsuonan ngayon tas Ginoo, continue the communication, continue the relationship nga naagyud tinuod yun. Keep yourself in the love of God. Ikon pa ang 1 Corinthians mga kaigsuonan chapter 3 verse 9 to 11. Open your Bibles there. 1 Corinthians 3 9 to 11. The Bible says, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. I have laid the foundation, another builded thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So mga kaigsuonan, build your life in Christ. Because Christ is your foundation mga kaigsuonan. Itukod ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Ayaw sugot, di ba? Sa verse 20, building up yourselves on your most holy faith. Aham na ni may butang kang Kristo Jesus. You see, dapat ang pundasyon sa imong pagpanginabuhi, sa imong pamilya, sa imong trabaho, ahamang kapaingon, Jesus Christ mga kaigsuonan. Now, let's continue sa verse 22. The Bible says, look at this, very, very important ang verse 22. And of some, tanawang word sa, and of some, alang sa uban, okay, have compassion, making a difference. Kaning making a difference mga kaigsuonan, sometimes, I misunderstood it kaniadto. Abi nako nga kita, we will make a difference. Pero kanitang making a difference, akong itanaw ganina ang iyang Greek word, it means, ang iyang Greek word is, diakrinominos. It means are doubtful, mga nagduha-duha. So at ang ginaingon di ay mga kaisa sa verse 22 kaning making a difference, dili na siya maingon nga maghimo tag kausaban. And in my messages and preaching before, mo ni akong pagtuo. You see? And abi nako, we make a difference, but nindot nun siya, nothing wrong with understanding it like that. But the real teaching of the Bible, and of some, alang sa uban, have compassion, mahimutang maluluyon, making a difference. Kinsa ni, ang kaning making a difference, it is actually a description of the people nga atong kaluyan. Kay kaning making a difference, it means are doubting, katong mga nagnay, mga pagduha-duha. Sa ato pa, because there are false teachers, nay uban nga nanay mga pagduha-duha. Nagduha-duha na sila kung usa ba ni tama ba ni. So we must have compassion on them mga kaigsuonan. Ganina lang, I have read something nga, di ba? When we see other people, we must see them as people whom Christ died. And people have potentials in them. You see? So I hope mga kaigsuonan nga we need to learn to love people and care for them. Pag naay mga unbeliever, we must see them as people who can be saved and you can be used for them. So, ato makit-an, there are people nga nagduha-duha na silang mga pagtuo. Have compassion sa ilaha. Ayaw pag-judge dayon.
You see, we must have compassion niini nga klase nga mga katawan, mga kaigsuonan. Have mercy to those who doubt, katong mga nagduha-duha, katong di na gid sure sa ilang mga kinabuhi. Pero og kamo pod, basin kamo ang nagduha-duha mga kaigsuonan, ayaw mo kaulaw makig-communicate sa inyong pastor. You see, talk to your pastor, pastor, na ako'y struggle, nagduha-duha ko, di ko kabalo nga ano ni. And then talk. You see, kabalo ka no, I have a lot of people nga naistorya nako by the grace of God. Pinagis gawom si gracious Ginoo nga they have talked to me nga pastor inani ang sitwasyon, gaduha-duha ko inani, and sa pagsugod na mog istorya murag gyud gikuan, murag gyud kanang grabe gyud, miserable gyud kayo. And after we talk, grabe ang sunshine. Nasabtan nilang sitwasyon ay inani di ay makaingon sila nga pastor, wala na ako nakita sa inana nga perspective pastor. Wala na ako nakita sa inana nga pananaw. You see? So ato makitaan mga kaibigan, there are people even nga manawag sa messenger and trying to ask something, mutana unsa may biblical perspective niya ini. And sometimes together with my wife naay muduol sa amoa nga magpatambag, magpatudlo. And we praise and thank the Lord that the word of God can really help. Makatabang gid kay pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. You see? And ato makita nga katong imong mga kabalaka bitaw di ay kato di imong mga kahadlukan, ang imong mga kasuko displaced to di ay mga bakak dito sa kaaway nga kung imo lang day makita ang right perspective di ay nga perspective sa insight sa Ginoo, imong makitaan nga ay tama no, bantog na di ay, and you would understand, and ang kabugaton o kasakit mawala. You see, so mga kaigsuonan, we must have compassion. Mahimot ang manluyon. Usahay manggod kay nay moduol to mo judging ka dito ba ay nanay man na kagagbay ba ninyo pagtuo, ayaw binana. We must learn to have compassion. And in verse 23, last verse mga kaigsuonan sa tuong text, ingon pa niya, and others save with fear. Save with fear. Look at that. There are people nga nasbaba sa impyerno, but save them with fear, pulling them out of the fire. Wow. Kabalo ka, ikaw Christian, grabe ka, importante imong trabaho. You can pull out people from the fire. Maluwas ni mo sila gikan sa kalayo mga kaigsuonan, save them from the fire. You see? And ato makitaan nga gitawag nga noble kay imong trabaho. You see? If teachers are preparing people for their future, doctors trying to save people from imminent death, but Christians, di lang kay pastor sa Christians, you can save people from the fire of hell. You see? So mga kaigsuonan, I hope nga di na nimo ikuha nga identity. There are people who are going to hell, making their bed in hell, and that bed is bed of suffering forever. And you can get them out of it. You see? Mabitaw na nga nagpastor ko. Kay na-realize na ako nga grabe ang dagang mga tao nga paingon nag-impierno o gamay ra kayo ang gasulti sa ilaha. So I will be there. It will be my ambition to save people from fire. You see? So kung kuan lang, kung di lang ni tungod sa inani gugmas Ginoo mga yun, why would I do it? Kakapoy-kapoy mahimong preacher. Lisod. It's very very hard. I realize nga muna pinakalisod nga trabaho sa tibuok kalibutan. It's very very hard. But ato makita mga kaigsuonan nga it gives us joy, and there is people who needs the word of God, and we need to bring them the word of God mga kaigsuonan. And look at this, ingon pang pulong sa Ginoo, hating even the garments spotted by the flesh. What does it mean? So pasabot ani, it means mga kaigsuonan, when you try to save people from their sins para dili sila malabay sa impyerno, you must see to it that you are saving them from their sins. Kay basin unya, ikaw pud matintal usama nila. Giklaro na ni Paul. Mas clear ang giingon ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 1. Tanawagan niya ang giingon ni Paul. The Bible says, Galatians 6 verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So do it without pride. Pag mutabang ka sa imong isig ka Kristohano nun, na nag-backslide, na naproblemahan, pag mutabang ka, do it without pride mga kaigsuunan.
Kaya basi mo ingon ka nga, ay, ako ang nitabang, ako ang nitambag, mas bright ko niya, mas kabalo ko niya, ayaw, gid na pagsuon. So you must tell beggars as another beggar where to find food. Inana mga kaigsunan, di ba? Ayaw pag ang ato ang dealings tong ubang mga Kristo, ato ang ubang mga kaigsunan dili bitaw nga ikaw dato kaayo nga magtudlo ka mo kuhag pagkaon, no, dili nana. We must as a beggar telling another beggar where to find food. That is how we deal with them, with meekness. You see, and ato makita mga kaigsunan with humbleness. Nga dili pa karon ingnon nga porket pastor ka, porket bright ka, porket kabalo ka, mura na kag sikinsa, no. No, consider thyself lest thou also be tempted, ingon pa ni Paul. Muning ginaingon diri ni Jude mga kaigsuonan nga hating even the garment spotted by the flesh. You see? So by the grace of God mga kaigsuonan is we will really have this wisdom how to deal with brethren. And ato makita no nga importante kaayo nga nakabalutas pulong sa Ginoo. Na nagid tay tinuod gyud nga kaluwasan. So igsoon, maybe ikaw karon you are one of the people nga nagtuo aning lasciviousness, making the grace of God of none effect. Kay gihimong license nga magpakasala or you don't believe in the Lord Jesus Christ. Repent. Pag hinulusol na ug dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas. Receive Him now and you will be saved. Ayaw kahadlok nga daghang mga higala nga mobiya sa imuha in order to gain Christ. Di ba? Usahay manggod pag imong dawaton si Jesus Christ, daghang mga amigo nga di na ganahan nimo. You see, daghang mga amigo, mga kaigsuonan nga moingon nga ay di nakuha niya kay di naman ni siya lahi naman nig relihiyo ni, lahi naman nig pagtuo ni, and people will stay away from you. Ay hadlok. Kay ngano man, in exchange of them, you have Christ. And Christ will restore them to you, or Christ will give you better nga mga kahigalaan nga muunong sa imuha hangtod sa katapusan mga kaigsuonan. And I hope you would realize that. I hope mga kaigsuonan, you would receive Jesus Christ. Repent na. Ayaw kahadlok nga mo submitar sa Ginoo. And even if it means that you will sacrifice something, some relationships, come to Jesus now and receive Him as your Lord and Savior. Be saved today. Ikaw makaangkon sa kaluwasan. O ikaw makaangkon ka og tinuod nga kalipay. Og maabot ang panahon karon umaluwas ka, makaingon ka nga si Jesus Christ ang akong Savior, ang akong manuluwas. Ngano man giluwas ko niya. Salamat sa pagpaminaw. Usa ka awit alang kanimo. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus.
Amen. Thank you for that wonderful song. So tomorrow mga kaigsunan, maybe wala tay Bible study tomorrow. Kay I am invited to speak to an event tomorrow evening mga kaigsunan. So more likely nga di ko kapas. So we will have no Bible study tomorrow night because of I am invited to speak sa something tomorrow. Okay? So please continue to pray sa ato ang mga buluhaton, mga ministries, usa-usa and we will have a blessed new year mga kaigsuunan. Pinagi sa gahom og grasyas Ginoo nga makapadayon ta mga lagad sa iya until next year hangtod siyang pagbalik. Magpray kita. Ama nga langit nun, salamat kaayo sa imuhang dakong gugma o grasya nga gihatag kanamo. Thank you Lord for this glorious opportunity nga makasampit kami kanimo, makatuon sa imong pulong Lord ug pasaylo ami amahan kay daghang panahon nga nagmasinupakon mi sa imong pulong, nagmasinupakon mi Ginoo sa imong mga kabubuton. Ligunan mi Lord nga mahimong magbalampuson ang mga kinabuhi, gamita mi Ginoong Dios nga mahimo gyud namo nga mas matuman pa ang imong kabubuton. Pasaylo ami sa imong mga sala Lord, and help us Lord to fight against heresy Ginoo nga naga-crept in sa simbahan. And may we be a blessing to people, especially those who are doubting Ginoo. Ikaw na ibala sa mga Lord, gikinahanglan ka na mo amahan, wag ni mabuhat og wala ikaw. Thank you for the way you will bless and the way you will empower us. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen. And amen. Amen. Thank you, ug maayong gabi sa tanan. Amen.